Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento, kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot, kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Noong gabi ng ika-24 ng July 1987, ang 30 taong gulang na si Susan Woods ay nakatayo sa pasukan ng isang lokal na perya sa maliit na lungsod ng Stephenville, Texas. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Sandy Hallmark at ang boyfriend ni Sandy na si Roy Hayes. Habang nakatayo silang tatlo sa mga tarangkahan, napapalibutan sila ng mga tunog ng perya sa isang gabi ng tag-init. Ang ugong ng mga makina ng mga sasakyan, ang amoy ng mga piniritong pagkain, at ang malalayong tili ng mga batang nagpapakasaya ng husto. Ngunit sa kabila ng sigla ng karamihan, nagtatalo ang tatlo kung mananatili pa sila tatapusin na lamang ang gabi. Sa katunayan, hindi naging maganda ang kanilang gabi hanggang sa sandaling iyon. Halos kinaradkad na ni Sandy at Roy si Susan palabas ng gabing iyon dahil alam nilang kailangan niya ng pampalipas oras. Kumakailan lang kasi ay naging madilim ang takbo ng buhay ni Susan. Nasa gitna siya ng isang magulo at pangit na diborsyo na nag-iwan sa kanya ng matinding pagod. Ang mas masahol pa, ang bagong lalaki na sinimulan niyang i-date ay naging mapilit, kaya napilitan din siyang wakasan ang relasyon na iyon. Isa siyang babaeng naghahanap ng bagong panimula at sandali ng kapayapaan, ngunit habang nakatayo sila roon sa ilalim ng maliwanag ng mga ilaw ng carnival, wala sa kanila ang nakabatid na ang tahimik ng gabing ito ay magiging simula pala ng isang nakakapangilabot na misteryo. Ang buhay ni Susan, lalo na pagdating sa kanyang mga relasyon, ay nasa masamang kalagayan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ibinuhos ni na Cindy at Roy ang lahat ng kanilang lakas para kumbinsihin siyang lumabas. Gusto nilang magkaroon siya ng kahit isang gabi man lang kung saan makakalimutan niya ang kanyang mga problema at talagang makakapagsaya habang naglalakad sila sa perya, naglalaro ng mga games at bumisita sa haunted house. Hindi si Susan ang nahihirapang mag-enjoy sa gabing iyon, kundi si Sandy. Nagsimula siyang makaramdam ng isang kakaiba at matinding bigat, isang mapilit na kutob na may masamang mangyayari. Isa itong patuloy at hindi matanggal na kaba na nagpapawalang saysay sa maliwanag na ilaw at tawanan ng perya. Huli, binasag ni Roy ang katahimikan at iminungkahi na lang na bumalik na lamang sila sa Stephenville. Ang Stephenville ay isang maliit na syudad ng Texas. Ang Stephenville ang nagsilbing tahanan para sa kanilang lahat. Doon kasi silang magkasamang lumaki. Iminungkahi ni Roy na mag-iikot-ikot na lamang muna sila at hihinto saglit sa Dairy Queen para kumain ng ice cream. Nagustuhan ni na Susan at Cindy ang ideyang iyon. Sumakay silang lahat sa truck ni Roy at nagsimulang bumiyahing pabalik. Makalipas ang humigit kumulang 1.5 oras, pumasok ang tatlo sa Dairy Queen ng Stephenville. Umorder sila ng mga ice cream sundae at naupo sa isang booth. Sa pontong ito, ang madilim na ulap na bumabalot kay Cindy, ang pakiramdam na may masamang mangyayari, ay halos naglaho na. Naramdaman niyang ligtas na siyang muli, ngunit wala siyang paraan para malaman na ang pakiramdam na iyon ay hindi pala para sa kanya, kundi para kay Susan. Pagdating nila sa Dairy Queen, gumaan na ang husto ang kanilang pakiramdam. Si Susan, lalo na, ay masayang-masaya sa gabing iyon. Isang bagay na tila imposible nang mangyari sa loob ng mahabang panahon. Ang nakalipas na 6 na buwan ang naging pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Noong February, ang kanyang dating asawa na si Michael Woods, isang lalaki na kasama niya mula noong edad na 20 ay tuluyan na siyang iniwan. Hindi lamang siya basta umalis. Tinangay din ito ang kanyang sasakyan at ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling crystal. Ang mas masahol pa, nag-iwan ito ng isang malupit na tape recording na idinitali ang lahat na kinamumuhian nito sa kanya, kasama ang dose-dosinang mapanglait at nakakasakit na mga sulat na itinatago sa buong bahay para mahanap niya. Dahil walang natira sa kanya, naghain ng diborsyo si Susan. Sa halip na ipaglaban ang pagbawi sa kanyang sasakyan mula sa lalaking naglaho na lang bigla, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa trabaho. Kumuha siya
siya ng walang katapusang overtime sa pabrika ng sandpaper para lamang makaipon para sa bagong sasakyan. Dahil sa pagtataksil na nararanasan at sa nakakapagod na trabaho, si Susan ay nahulog sa isang malalim na depresyon. Sina Cindy at Roy ang humila sa kanyang pabalik mula sa mga bingit ng kawalan ng pag-asa. Likas na mahiyain si Susan at maliit lang ang kanyang bilang ng mga kaibigan, ngunit kabaliktaran niya si Cindy, isang extrovert na may malawak na network ng mga kaibigan at pinsan. Sinimulan niyang hikayatin si Susan na sumama sa kanilang mga regular na pagtitipon. Ang grupong ito na binuo ni na Cindy, Roy at mga pinsan ni Cindy na sina Regina at Scott Hatley ay tinawag ang kanilang mga sarili na the members of the Round Table. Ang pangalan ay nagmula sa mahabang mga gabi na ginugol nila sa pag-upo sa paligid ng bilog na mesa sa kusina ni Cindy. Nagkukwentuhan at nagiinuman hanggang sa madaling araw. Noong una, naramdaman ni Susan na parang hindi siya kabilang, isang third wheel, sa isang napakalapit na grupo. Ngunit tinanggap naman siya na napakainit kaya hindi nagtagal ay naging bahagi na rin siya nito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahanap si Susan ng isang komunidad. Sa wakas, naging masaya siyang muli. Dahan-dahan ngunit sigurado, nagsimulang naramdaman ni Susan na muli siyang naging ang dati niyang sarili. At ang lahat ng iyon ay dahil sa mga gabing tulad nito. Habang nakaupo sa booth ng Dairy Queen, pinanood niya si Cindy habang pabirong pilit na sinusubuan si Roy ng kanyang tirang ice cream. Malaking lalaki si Roy, ngunit malinaw na natatalo siya sa laban. Tawa habang may kalat na chocolate sa buong baba niya. Habang pinapanood niya ang kanilang pagbibiruan, hindi mapigilan ni Susan ang mapangiti. Naisip niya sa kanyang sarili na napakaganda ng gabing ito at sa wakas, umayos na rin ang buhay ko. Ang sabi niya. Dala ng bugso ng saya sa mga sandaling iyon, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang bagay na hindi nakaraniwang ginagawa. Nang walang sinasabi, tumayo siyang bigla at naglakad patungo sa counter at umorder ng pangalawang hot fudge sundae. Nang dalhin niya ito pabalik sa mesa ng mga may malawak ng ngiti, tiningnan siya ni Cindy at Roy nang may lubos na pagkagulat. Karaniwan ay masyadong conscious si Susan sa kanyang timbang at halos hindi makaubos ng ilang sundae, lalo na ang dalawa. Ngunit tila iba ang pakiramdam ng gabing iyon. Pakiramdam niya ay malaya na si Susan at gusto lang niyang magpakasaya. Sa kasamaang palad, ang mga Sunday na iyon ay magiging huling piraso na ng saya na mararanasan ni Susan sa weekend na iyon. Ang Sabado ay naging malabo dahil sa sobrang pagod habang tinatapos niya ang buong shift sa sandpaper factory. Sinundan ito ng Linggo ng karaniwang ritmo ng isang tahimik na buhay. Pamimili ng grocery, walang katapusang panglalaba, at paglilinis ng bahay. Pagdating ng alas 8 ng gabi ng linggong iyon, tahimik na ang bahay. Tapos na ang mga gawaing bahay at ang huling batch ng nilabhan ay maayos na ring naitabi at naitupi. Ang maliit na bahay ni Susan ay sa wakas nagsisimula ng muling magmukhang isang tahanan. Naayos na niya ang kama at nailigpit ang mga huling gamit sa sahig. Nung unang umalis ang kanyang dating asawa na si Michael patungong Indiana, ang bahay ay tila naging lugar ng takot sa halip na isang kanlungan. Sobra ang kanyang takot na baka bigla itong bumalik kaya pinatira niya si Cindy sa kanyang bahay ng ilang linggo at nakiusap pa kay Roy na literal na ipako ang kanyang mga bintana para masigurong sarado ang mga ito. Bukod sa pisikal na takot, nariyan din ang mga sulat. Yung mga malulupit at nakakatagong mensahe na iniwan ni Michael para saktan siya. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang malinis at maayos na sala, nakaramdam siya ng tagumpay. Naniniwala siyang nahanap na niya ang huli sa mga ito. Bilang pagdiriwang, naupo siya sa sofa at binuksan ang TV. Nagpaplanong manood ng ilang palabas sa gitna ng kapayapaan at katahimikan bago ang maagang pasok sa trabaho kinabukasan. Habang naglilipat-lipat siya ng channel, bigla siya nakarinig ng isang katok sa pintuan. Makalipas ang 2 araw, bandang alas 6 ng gabi noong July 28, 1987, nasa bahay ang ama ni Susan na si Joe Atkins nang tumunog ang telepono. Ang manager mula sa pabrika ng sandpaper ang tumawag. Isang kakaibang tawag ito na nag-aalala ang manager dahil 2 araw nang hindi pumasok si Susan sa trabaho at walang sinuman ang makontak sa kanya. Kinabahan ng husto si Joe. Agad niyang sinubukang tawagan mismo si Susan. Ngunit nang tumunog lang ng tumunog ang linya, hindi na siya naghintay.
namatay. Kinuha niya ang kanyang mga susi, sumakay sa kanyang truck at mabilis na nagmaneho patungo sa bahay ni Susan. Makalipas ang kalahating oras, nakatayo na si Joe sa beranda ni Susan. Kumatok siya, ngunit walang sumasagot. Tanging ang mahinang tunog lamang ng TV ang naririnig mula sa loob. Nang hawakan niya ang pihita ng pinto, nagulat siya nang matuklasang hindi ito nakakandado. Bahagya na itong binuksan at tinawag ang pangalan ng kanyang anak sa loob ng bahay. Sadyang napakatahimik lang, tipong nakakabinging tahimik. Tuluyan na siyang pumasok sa loob. Ang bahay ay eksakto sa kung paano ito iniwan ni Susan. Maayos at malinis, maliban sa ilang merienda na inaiwan sa coffee table. Nakabukas pa rin ang TV at malakas ang volume nito na pumupuno ng ingay sa bakanting silid. Ngunit hindi makita si Susan kahit saan. Habang nakatayo si Joe sa tahimik na bahay, may isang bagay sa coffee table ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang tray na may sigarilyong upos na hanggang filter. Alam niyang hindi naninigarilyo ang kanyang anak. Pagkaunawang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Mayroong malubang hindi magandang nangyari. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ni Susan, ngunit walang tao roon. Ang kama ay magulo. Ang mga kumot ay hinablot at iniwang nakatambak at ang kutsyon ay nakatabingi at halos mahulog na sa box spring. Pagkatapos, napansin ni Joe na bahagi nakabukas ang pinto ng banyo. Pinilit niyang humakbang patungo rito habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sa wakas ay sumilip siya sa loob ng pinto. Bigla na lang siyang nanigas. Sa loob ng ilang mahabang segundo, hindi siya makagalaw o makahinga man lang. Nang sa wakas ay nahimasmasan siya, napaatras siya, patakbo at nagtungo sa sala at nagdial ng 911. Katapos lang na mahabang shift ni Sergeant Donnie Hensley nang dumating ang tawag. Isang homicide na makarating siya sa pinangyarihan. Ang paligid ay puno ng mga kumukurap na ilaw ng ambulansya at mga truck ng bombero. Sa gitna ng kaguluhan ng mga opisyal na nagkakabit ng yellow tape, nakakita siya ng isang pamilyar na mukha. Ang kanyang kaibigang si Joe Atkins, na isang volunteer sa lokal ng golf course. Gulat na napatanong si Hensley kung bakit andun si Joe. Ngunit nang lumingon si Joe, hindi na kailangan ng detective ng sagot. Naalala niyang may anak ni babae si Joe at ang matinding pighati sa mukha ng kanyang kaibigan ang nagpaliwanag sa lahat. Si Hensley ay isang matapang at sanay na detective, ngunit ang eksinang iyon ay napakahirap pasanin. Nang walang sinasabi, hinawakan niya ang kamay ni Joe at ang dalawang lalaki ay magkasamang tumayo sa driveway at nanalangin. Pagkatapos, tumalikod si Hensley at tumakyat na sa mga baitang sa harap ng bahay upang hanapin ang pumatay. Sa loob, ang eksena ay nakakapangilabot. Ang bahay ay malinis at walang anumang kakaiba, maliban sa isang nakakatakot na detalye. Bawat bintana ay nakapako ng sarado mula sa loob. Takot si Susan na puwersahang pumasok sa kanyang bahay, ngunit wala namang senyales na nilooban ang lugar. Malamang na siya mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanyang mamamatay tao. Sa ibabaw ng coffee table ay may kakaibang koleksyon ng mga merienda, potato chips, Twinkies, isang nakabukas na Coke at isang ashtray na may 6 na upos ng sigarilyo. Higit pa ito sa kayang ubusin ng isang tao lamang. Sa loob ng kwarto, ang mga bakas ng gasgas sa sahig ay nagpapahiwatig na ang kama ay marahas na kinaladkad habang nagaganap ang isang pakikipagbuno. Isang puting extension cord ang nakalatag sa kutsyon, katabi ng isang unan na may mansya ng kakaibang itim na dumi. Pagtanto ni Hensley na ang unan ay ginamit upang sakalin at pigilin ang paghinga ni Susan. Ngunit walang anumang nagpaghanda sa kanya para sa banyo. Sa kabila ng mga babala ng kanyang team, napasinghap si Hensley na makita si Susan. Ang kanyang katawan ay nakasampay sa gilid ng bathtub at ang kanyang ulo ay nakalubog pa rin sa tubig. Isa itong malupit at halimaw na pag-atake na kinasangkutan ng pangahalay, pananakal at pagpigil sa paghinga. Gayunpaman, nagkamali ang halimaw. Isang crime scene technician ang masayang itinuro ang gilid ng bathtub. Doon, perpektong nakadikit sa ibabaw ang isang pares na bakas ng palad. Iniwan ng mamamatay tao ang kanyang imprinta. Lampas 90 degrees ang init sa labas at pagod na si Sergeant Hensley. Ginugol niya ang buong umaga at halos buong magdamag sa pagbabahay-bahay sa kapitbahayan ni Susan, ngunit halos wala siyang napala sa paghahanap. Natagpuan si Susan noong Martes, ngunit walang nakakita sa kanya mula pa noong nakaraang linggo. Isang malawak at nakakatakot na 3 araw na palugit kung kailan maaaring nangyari ang pagpatay. Isang kapitbahay ang
nakaalala sa isang lalaking malaki ang pangangatawan na nagparada ng truck malapit sa bahay ni Susan noong Linggo ng gabi. Ngunit sa isang bayan na gaya ng Stephenville, ang deskripsyong iyon ay tumugma sa kalahati ng populasyon. Desperado si Hensley na manatili sa kaso alang-alang kay Joe. Nagtungo siya sa opisina ng sheriff upang suriin ang autopsy. Ngunit ang ulat ay hindi nagbigay ng mga madaling sagot. Halos 2 araw nang nasa loob ng bathtub si Susan at dahil sa pagkabulok ng katawan, naging impossible na matukoy ang eksaktong sandali kung kailan kinuha ang kanyang buhay. Eksaktong habang pilit na inuunawa ni Hensley ang malagim na mga detalye, biglang hinablot ni Lieutenant Ken Maltby, isang lalaking mas interesado sa sariling karera kaysa hustisya, ang report mula sa mismo sa kanyang mga kamay sa harap ng opisina nila. Ipinahayag ni Maltby na siya na ang hawak sa kaso. Inutusan si Hensley na umatras na. Makalipas ang 2 araw, nakatayo si Hensley sa likuran ng mga pinagpapawisang mga tao na dumagsa para sa pagtipon at paghahatid ng huling hantungan ni Susan. Ang lahat ay nakikitang nakiramay at ramdam ang pighati sa pagkamatay ni Susan. Hindi siya nandoon bilang isang detective, kundi bilang isang kaibigan ni Joe. Inuri niya ang mga nagluluksa. Nakita niya mga kaibigan ni Susan sa round table, kabilang ang kanyang matalik na kaibigan na si Cindy na walang tigil sa paghahagulhol. Nakasandal si Cindy sa kanyang boyfriend na si Roy Hayes at hindi mapigilan ni Hensley na mapansin kung gaano kalaki ang pangangatawan ni Roy. Kung siya ang may hawak ng kaso, siguradong nasa tuktok ng kanyang listahan si Roy. Yun pa man, kapansin-pansin ang kawalan ng dating asawa ni Susan na si Michael. Habang kumbinsido ang buong bayan na si Michael ang mamamatay tao, meron siyang matibay na alibay. Nasa 1,000 milya ang layo niya sa Indiana at dose-dosinang tao ang handang magpapatunay na nandoon nga siya. Habang ang mga linggo ay naging buwan, naging malamig ang takbo ng investigasyon. Patuloy ang pagtawag ni Joe kay Hensley. Tinatanong kung bakit wala pa ring dinarakip. Ibinigay ni Hensley ang mga karaniwang profesional na sagot. Ngunit sa loob-loob niya, siya ay nag-aalala. Nakumpirma ang kanyang mga kinatatakutan noong October nang pumasok siya sa istasyon at dinatnan si Maltby na nagdiriwang. Na-promote si Maltby para pamunuan ng isang bagong narcotics unit. Lilipat na siya ng assignment at ang kaso ni Susan na hindi pa nalulutas at nanlalamig na nakatanda ng itabi sa file at makalimutan. Inablot ni Hensley ang file at nagmamadaling bumalik sa kanyang desk. Ngunit nang buksan niya ito, natigilan siya. Halos walang laman ang folder. Lumalabas na si Maltby sa sobrang kayabangan ay nagmamalaki na mayroon siyang photographic memory kaya bihirang mag-imbento o kumuha ng mga tala. Walang listahan ng mga interview, walang timeline, walang kundi ang orihinal na autopsy lamang. Hindi lang basta nagpapatuloy si Hensley sa isang kaso. Nagsimula siya mula sa simula. 9:00 ng umaga kinabukasan, nakaupo si Hensley sa kusina ni Cindy Hallmark habang nagsasalin ito ng kape. Nagsimula na ring bumuhos ang mga salita mula sa kanya. Gaya ng lahat ng tao sa bayan, sigurado si Cindy na ang dating asawa na si Michael Woods ang halimaw na kanilang hinahanap. Inilarawan niya ito bilang isang loser na ginugol ang mga araw sa pagbubuhat ng weights at paggigitara ng walang benta sa bakuran, ngunit ang pag-uugali nito noong naghihiwalay na sila ay naging masama. Ikinuwento niya kay Hensley ang tungkol sa audio tape na tila gawa ng isang baliw at mga malulupit na sulat na nakatago sa paligid ng bahay na parang may patibong. Dahil kay Michael, kaya tinulungan ni Cindy at Roy si Susan na ipako ang kanyang mga bintana para isara. Namumuhay si Susan sa isang kota, takot na takot sa lalaking dati niyang minahal. Isinulat ni Hensley ang lahat, ngunit hindi siya kumbinsido. Na-verify na ng mga pulis sa Indiana Police ang alibay ni Michael. Nasa ibang libong milya ang layo nito. Para kay Hensley, ang ebidensya ay itinuro ang isang tao na mas malapit sa biktima. Ang kawalan ng senyales ng sapilitang pagpasok at mga merienda sa coffee table ay nagpapahiwatig na pinatuloy ni Susan ang kanyang mamamatay tao. Nakipag-inuwan pa siya ng coke at nakipag-usap sa taong ito bago naging madugo ang lahat. Hingi ng impormasyon si Hensley at itinanong kay Cindy ang pinakamahalagang tanong. Mayroon pa ba ibang tao? Tumungo si Cindy. Bago namatay si Susan, nagsimula siyang makipagkita sa ibang lalaki. Isang bartender na nagngangalang JC Bowman. Ipanaliwanag ni Cindy na ilang beses palang nagde-date sina Susan at JC natapos ang isang relasyon dahil masyadong agresibo si JC pagdating sa pakikipagtalik at si Susan na nagpapagaling pa mula sa kanyang diborsyo
negosyo ay hindi pa handa rito. Para kay Hensley, mukha itong isang klasikong motibo. Kinuha niya ang address ng bar kung saan nagtatrabaho si JC at diretso siyang nagtungo roon. Pagkaraan ng 45 minuto, dumating si Hensley sa isang tahimik na bar kung saan may delivery crew na nagbaba ng mga keg ng alak. Nilapitan niya ang mga lalaki at naghanap kay JC Bowman. Naupo sila sa bakanting bar habang binabanggit ni Hensley ang pangalan ni Susan. Pinagmasdan niyang mabuti si JC na parang isang lawin. Mukhang balisa ang lalaki. Paulit-ulit na isinusuklay ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok. Nagdahilang tuyo ang kanyang lalamunan, kaya pumunta si JC sa likod ng bar at bumalik na may dalang isang lata ng coke. Pagkatapos, nagsindi siya ng sigarilyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Hensley. Agad niyang nagunita ang pinangyarihan ng krimen. Ang lata ng coke sa coffee table ni Susan at ang ashtray na puno ng upos na sigarilyo sa kabila ng katotohanang hindi naninigarilyo si Susan. Hindi pa man ganap na nagsisimula ang interview, unti-unti nang nabuo ang mga piraso ng puzzle. Siya si Hensley na simulan ang pag-ipit sa kanya. Itinanong niya kay JC kung nasaan ito nung linggong ika-26 ng July, ang araw na pinaniniwalaan nilang pinatay si Susan. Napalunok na malalim si JC at nagdahilang hindi niya matandaan. Lumipas na ang 2 buwan, oo, pero hindi iyon ang sagot na gustong marinig ng isang detective. Pagkatapos, binanggit ni Hensley ang tungkol sa kanilang paghiwalay at ang mga paratang na naging masyadong agresibo si JC. Namula sa hiya at galit si JC. Itinatwa niya ang paratang tungkol sa pumumuwersa, ngunit pagkatapos ay may sinabi siya na halos makapaghulog sa panulat ni Hensley. Inamin niya na may nangyari sa kanila ni Susan, ngunit minsan lang at partikular niyang binanggit na nangyari ito sa bathtub ni Susan. Natigilan si Hensley. Sa bathtub na iyon mismo natagpuang patay si Susan. Napaisip siya kung ibinigay ba ni JC ang impormasyong ito ngayon para lamang bigyang paliwanag ang anumang mga fingerprint na maaring mahanap ng mga pulis doon. Sang mapangahas na hakbang, itinanong ni Hensley kung handa ba si JC na kusang magbigay ng kanyang mga print. Sa kanyang gulat, agad na pumayag si JC at sabay sabi na handa rin siyang mag-cooperate sa lahat ng paraan kung kinakailangan para sa kaso ni Susan. Pagkaraan ng 2 oras, nakaupo si Hensley sa kanyang desk habang nakatitig sa print card ni JC. Naisip niya ang palm print na nahanap sa gilid ng tub. Ngunit noong 1987, mabagal ang pag-ikot ng gulong ng katarungan. Ang pinakamalapit na lab ay may layong 1.5 oras sa Fort Worth at tambak sila sa ilalim ng bundok ng mga backlog na kaso. Ang tanging magagawa ni Hensley ngayon ay maghintay at mag-isip kung ang tinitignan ba niya ay ang lagda ng isang mamamatay tao. Hindi si Hensley ang tipo ng tao na mauupo lang at paghintay ng lab report. Kinabukasan ng hapon, naupo siya sa kaharap ng lalaking matagalan niyang pinagmasdan mula pa noong ilibing si Susan. Ito ay si Roy Hayes. Si Roy ay isang dambuhalang lalaki na tumutugma sa deskripsyong malaki ang pangangatawan mula sa mga ulat sa kapitbahayan. Miyembro rin siya ng round table at mas kabisado niya ang ayos ng bahay ni Susan kaysa kaninuman. Tutal, siya naman ang nagpako sa mga bintana nito para sumara. Ngunit bago mamasimula ni Hensley ang interogasyon, nagsimula ng magsalita si Roy. Tila masyado siyang sabik. Iniisa-isa ang bawat posibleng paraan kung paano makapasok ang isang estranghero sa kota ni Susan. Itinuro niya ang isang 6 na pulgadang lamat sa bintana ng kusina na ang isang taong malapit lang sa bahay ang makakaalam. Habang nagsasalita si Roy, umakyat siya sa pinakatuktok ng listahan ng mga suspect ni Hensley. Nang tanungin ni Hensley ang kanyang alibay para sa gabi ng pagpatay, nag-aalinlangan ang kumpiyansa ni Roy. Idinahilan niyang nasa bahay siya ng isang kaibigan at taglalaro ng Dungeons and Dragons. Sa ngayon, tunog inosenteng libangan lang ito, ngunit noong 1987, ang Amerika ay balot ng satanic panic. Puno ang mga balita ng mga kwento kung paano nauuwi ang laro sa pagkukulam at madidilim na ritual. Habang nakatingin kay Roy, hindi mapigilan ni Hensley na maisip ang tindi ng kalupitan sa pinangyarihan ng krimen at nagtaka kung may kaugnayan ba ito sa bagay ng mas madilim. Gaya ng bartender na nauna sa kanya, nakapagtatakang pumayag din si Roy na ibigay ang kanyang mga fingerprint na walang pagtutol.
Lumabas siya ng istasyon na mukhang dismayado ngunit nababahala. Ipinadala ni Hensley ang mga prints sa lab. Idinagdag ang mga ito sa mahabang pila kasunod ng kay JC Bowman. Habang pinag-iisipan ni Hensley ang kanyang mga options, isang tawag ang dumating mula sa Indiana Police. Tumawag sila sa tungkol sa dating asawa ni Susan na si Michael Woods. Halos mapatalon si Hensley mula sa kanyang upuan nang marinig ang balita ang matibay na alibay ni Michael ay isang kasinungalingan. Lumabas na nangako si Michael na magbibigay ng listahan ng mga saksi na makapagpatunay na nasa Indiana siya ngunit hindi niya ito ginawa kailanman. Si Lieutenant Malby sa kanyang pagmamadaling umakyat sa posisyon ay naniwala na lang sa salita ni Michael at itinigil ang investigasyon. Ang beripikadong alibay na nag-alis sa pangunahing sospek sa loob ng ilang buwan ay hindi pala talaga umiiral. Pagdating ng April 1988, sapat na ang nakita ni Hensley. Lumapag siya sa airport ng Indiana Police, dala ang isang duffel bag at isang misyon, ang makuha ang mga fingerprint ni Michael Woods. Alam ni Hensley na hindi siya mapipilit ni Michael na ibigay ang kanyang mga fingerprint nang walang nagagawang krimen. Kaya nag-undercover muna siya. Nakaparada siya sa isang unmarked na van sa labas ng bahay ni Michael sa Indiana. Ginugol niya ang mga araw sa pagmamasid gamit ang telephoto lens. Naghihintay ng kahit bunting pagkakamali, isang away, pagbili ng droga o kahit ang maling pagtawid sa kalsada. Eksakto noong malapit na siyang sumuko, nagsimulang maglabas ng mga muebles si Michael at ang kanyang mga kasama sa bahay patungo sa harap ng damuhan para sa isang yard sale. Ini-zoom ni Hensley ang lente. Kinukuna ng larawan ang mga kagamitan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Doon nakapatong sa isang tupi-tuping mesa ang mga crystal figurines na eksaktong tumutugma sa mga inuulat na ninakaw ni Michael kay Susan noon sa Texas. Ito na ang pagkakataong kailangan niya. Tinawagan ni Hensley ang mga lokal na otoridad at agad nilang nilusob ang bakuran at inaresto si Michael dahil sa pagnanakaw. Pagkalipas ng 2 linggo, pagbalik sa Stephenville, isang Manila envelope ang naghintay sa desk ni Hensley. Ito na ang matagal na naghihintay na resulta mula sa Fort Worth Crime Lab. Pinunit ni Hensley ang sobre. Kumbinsido na sa wakas ay tapos na ang misteryo. Meron siyang 3 pangunahing suspect, si JC Bowman, ang agresibong bartender na humihit ng kaparehong sigarilyong nahanap sa pinangyarihan. Si Roy Hayes, ang mahilig sa Dungeons and Dragons na nakakaalam sa bawat kahinaan ng bahay ni Susan, at si Michael Woods, ang mapaghiganting dating asawa na naghasik ng takot sa kanya gamit ang mga tape at sulat. Sigurado si Hensley na ang mamamatay tao ay nasa loob ng sobreng ito. Ngunit habang sinusuri niya ang mga ulat, ang kanyang pananabik ay napalitan ng pagkakalito at pagkatapos ay ganap na kawalan ng paniniwala. Isa-isang dumating ang mga resulta. Hindi tumugma, hindi si JC, hindi si Roy, at lalong hindi si Michael. Ang mga palm print mula sa bathtub ay hindi pag-aari ng sinuman sa kanila. Ang investigasyon ay binuhos ni Hensley, ang kanyang buong puso ay tumama sa isang pader. Wala na siyang mga bakas, wala na mga sospek at sa huli naubusan na rin siya ng oras. Ang kaso ni Susan Woods ay tuluyang lumamig. Kalaunan ay nagritero na rin si Sergeant Hensley at ang file ay nakatambak na lang sa maalikabok na imbakan ng mga ebidensya. Nagbago ang mundo, umunlad ang teknolohiya at ang kwento ni Susan ay halos malimutan na. Hanggang noong 2006 nang abutin ni Lieutenant Don Meller ang lumang kahon na iyon at nagpa siyang panahon na para tingnan ang mga ebidensyang gamit ang mga bagong mata. Noong 2006, naatasan si Lieutenant Don Meller na halongkatin ang mga cold case ng departamento at hindi nagtagal ay nahanap niya ang kahong may markang Susan Woods. Ginugol niya ang mga araw sa pagbabasa ng mga lumang tala ni Sergeant Hensley. Pinag-aralan ang mga malabong larawan ng crime scene at binabasa ang mga pahayag ng mga saksi na wala namang kinahantungan. Nakakapanghina ito ng loob. Lahat ng bakas ay nasuyod na at ang bawat suspect ay napatunayang walang sala. Pero bigla niyang nakita ang file tungkol sa isang hindi kilalang palm print mula sa bathtub at kinuha niya ito.
Noong 1987, ang mga fingerprint ay kailangang ikumpara ng mano-mano, ngunit noong 2006, mayroon na silang AFIS o ang Automated Fingerprint Identification System. Maaari na ngayong i-scan ni Meller ang mga palm print na iyon at ipatakbo ang mga ito sa isang database na naglalaman ng milyon-milyong record ng mga kriminal. Pinadala ni Meller ang mga print sa lab ng Texas Department of Public Safety. Pagkalipas ng ilang linggo, tumunog ang kanyang telepono. Mayroon silang match. Hindi ito si JC, hindi si Roy, at lalong hindi ang dating asawang si Michael. Ang mga print ay tumugma sa isang lalaking nagngangalang Joseph Scott Hatley. Hanapin ni Meller ang pangalang ito sa mga lumang file ni Hensley, wala siyang nahanap. Hindi kailanman naging suspect si Hatley. Hindi siya kailanman na-interview. Ngunit noong 1987, nakatira siya sa kabilang kalye lang mula kay Susan. Siya ang tahimik na kapitbahay na hindi napansin ng lahat. Ang mga piraso ng puzzle ay pinagtatagpi-tagpi ng mga nakakilabot na katiyakan. Hindi lang basta nakahanap ng bakas si Lieutenant Meller, nahanap niya ang halimaw. Batay sa mga ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen at sa isang nakakangilabot na nakasulat na pag-amin na kalaunan ay lumabas din, ito ang reconstruction na kung ano ang tunay na nangyari kay Susan Woods noong tahimik ng gabi ng linggo ng 1987. Ang pangunahing kalsada ng Stephenville ay buhay na buhay sa kislap ng mga restaurant at tindahan. Ngunit sa loob ng isang kayumangging pickup truck, isang kadiliman ang namumuo. Nakaupo ang driver sa likod ng manibela, humihigop na nakakalasong timpla ng soda, vodka at cough syrup. Habang nakatitig sa masasayang mukha sa mga harapan ng tindahan ng may lumalalang pakiramdam na pag-iisa. Sa loob ng maraming taon, isang tinig sa kanyang loob ang nagsasabi sa kanya na wala siyang silbi, na hindi kailanman magiging kabilang. Sinubukan niya ang lahat para patahimikin ang kadilimang iyon. Nananatili siyang lango sa alak sa halos lahat ng oras at ilang taon na ang nakalipas o joke ng satanic panic sa balita, sinubukan pa niyang ibenta ang kanyang kaluluwa. Pinik siya ng mga kandila na hugis na isang pentagram at inialay ang kanyang sarili sa diablo kapalit ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi kailanman dumating. Dahil sa bugso ng tapang mula sa iniinom na alak, naisip niya si Susan. At ang paraan na pagngiti nito sa kanya nung huli silang mag-usap, nagpasa siya sa sandaling iyon na gagawin na niya ang kanyang balak. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa pintuan na siya ni Susan. Nang buksan siya ni Susan, nagulat siya na makita ito, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mabilis na lumambot at naging isang malugod na ngiti na lamang. Pinatuloy niya ito, sinabihan na magpaginhawa at pumunta sa kusina para ikuha ito ng coke at ilang merienda. Naupo siya sa tabi nito sa sofa, handang makipagbalitaan sa isang kaibigang kanyang pinagkakatiwalaan. Ngunit nang sumubok ang lalaki na halakan siya, umatras si Susan. Agad siyang lumayo at nang subukan siyang hawakan ito, lumaban siya at sinampal ang lalaki sa mukha. Sa segundong iyon, sumabog ang galit ng mamamatay tao. Aabutin ng halos 20 taon bago lumabas ang katotohanan. Ang mismong sandali kung kailan itinukod ng mamamatay tao ang kanyang mga kamay sa bathtub upang gawin ang hindi maisip na krimen ang siyang tuluyang nagkanulo sa kanya. Nang sa wakas ay ilabas ng database ng FBI isang pangalan, hindi ito ang dating asawa o ang agresibong bartender. Ang mamamatay tao ay si Scott Hatley. Siya ang nakabatang pinsan ng matalik na kaibigan ni Susan na si Cindy. Isa siyang pangunahing miyembro ng Round Table, ang mismong grupo na nagmamalasakit na tulungan si Susan na buuin muli ang kanyang buhay. Nakaupo siya sa sala na iyon, nakisalo sa mga inumin at dumalo pa sa kanyang libing upang alawin ang nagdalamahating pamilya habang ang bakas ng init ng sarili niya mga palad ay sariwa pa sa pinangyarihan ng krimen. Ang lalaking nagpanggap na bahagi ng kanyang komunidad ang mismong halimaw na kumitil sa kanyang buhay. Ang pinakatrahedya sa kwentong ito ay ang katotohanang ang kaligayahan ni Susan ang naging mitsa ng kanyang kamatayan. Pakiramdam niya ay mas panatag at ligtas siya kaysa noon dahil naniniwala siyang ang members of the Round Table, kabilang si Scott, ang kanyang mga tagapagtanggol. Sa isa sa kanilang huling pagkikita, tiningnan ni Susan si Scott mula sa kabilang panig ng mesa at binigyan ito ng isang simple at tapat na ngiti.
Para kay Susan, iyon ay isang tanda ng pagkakaibigan. Para kay Scott, ito ay isang mitsa. Isang linggo pagkatapos niyon, nasa pintuan na siya ni Susan at ang gabi ay nagtapos sa isang bangungot. Nang mapag-ugnay ni Lieutenant Miller ang lahat noong 2006, si Scott Hadley ay 41 years old na at namumuhay bilang isang malayang tao. June 7, 2006, sa wakas ay naabutan na siya ng batas. Siya ay inaresto at kinasuhan sa pagpatay kay Susan. Kalaunan ay tumanggap si Hadley ng isang plea deal at nahatulan ng 30 years na pagkabilanggo. Nakulong lamang siya ng 11 years dahil sa mabuting pag-uugali. Gayunpaman, tila kumuha ng ibang anyo ang katarungan sa huli. 3 taon matapos siyang palayain, natagpuang patay si Hadley sa loob ng kanyang RV dahil sa mga komplikasyong dulot ng kanyang cancer. Doon, sa piling ng kanyang mga huling ari-arian, natagpuan ng mga investigador ang isang sulat kamay na tala-arawan na nagbigay ng huling sagot sa buong kwento. Ang mga pahina ay nagpapakita ng paglubog sa kabaliwan, puno ng mga pagtukoy kay Satanas, mga demonyo at madidilim na ritual. Sa kanyang huling pag-amin, isinulat ni Hadley na hindi siya nag-iisa ng gabing iyon, na mayroong panlabas na puwersa na nagudyok sa kanya na saktan at patayin si Susan. Namatay siya kung paano siya nabuhay. Ginagambala ng kadilimang hindi niya matakasan habang ang alaala ni Susan Woods ay sa wakas ay nakamit ang katarungang naantala ng halos 20 taon.